Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tagring sa Kapihan, hosted by Peter Jimenea and Eric Buenas Piñas. This is brought to you by Titanium Lining Corporation, Authorized Salad Master Dealer, Solar Bear Energy, More Power Iloilo, and Prime Media. May mga sa ato ng mga bisita diri sa Mulo Kapihan, no? Diri sa ato naman yung programa, Tagring sa Kapihan, diri sa Mulo. Sinigaga, kaupod naton ang aton bisita diri. Ginakasubo ko lang absent ang main host sininga programa, si Eric Biñas. Pero sa sunod na Domingo siya na di ako naman ang mapaway. Liya ko paglalas yung bisita naton sa Pungaga, ang bago nga OIC Director sang Iloilo Police Provincial Office, si Colonel Bayani M. Rasalan. Sir, your greetings to our viewers. Maayong aga sa tanan. Maayong aga sa tanan, maayong aga Abian Eric. I have also Peter Abian Peter, sorry po. Sa atin pong kasamaan sa Iloilo PPO, I have with me Police Major Rolly Aranyo. Sa aton mga nakikinig sa programang ito, maayong adlaw sa aton tanan. Kaupod man ang aton abyan kagiyang subong katupad ni Colonel Rasalan, si Police Major Aranyo nga permitan ni siya upod sa atong programa. Major, your greetings to our televiewers. Sir Peter, aming agagid sa tanan niya mga viewers, followers ang Tagring sa Kapihan. Mga agaman sa tanan-tanan naton diri nga mga coffee buddies sa Molo Plaza. And of course, aton sining officer in charge sa Iloilo Police Provincial Office, my boss, Police Colonel Bayani M. Rasalan. Sir, good morning. Okay, so si antik si tama kumpisa. Si Colonel Larasan is Tagalog speaking, pero makintindi siya sa Ilonggo, makambal man sa kuno gamay lang. So siguro may tindihan man yung Tagalog. Pamangkoton ta si Colonel Salan sang iyang sa diin gid siya, ano taga diin siya, no, kagdan ano iyang mga assignments nga nagyan niya. Sir, your gusto malaman na ba nanonood sa atin or viewers, sino si Colonel Rasalan? Ako po si Police Colonel Bayani Rasalan, tubong Tarlac. Ako po ay graduate ng Philippine National Police Academy and we belong to the Kabalikat class of 1998. Upon my graduation in the academy, I was assigned in Pro Cordillera. Particularly, I was designated as Chief of Police of Tinglayan Municipal Police Station and became the Group Commander of the Kalinga Police Provincial Mobile Group. After my assignment in Kalinga, and particularly in Police Regional Office Cordillera, I was assigned in my home province in Tarlac and held various positions like the Chief of Police of Tarlac City, Hirona Municipality, Paniki, and 6 times Chief of the Provincial Intelligence Unit of Tarlac PPO. After my 14 years stint in Tarlac Province, I was assigned in CIDG for my promotion. I was designated as the Chief of the Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit for 1 year and 4 months, and also the regional chiefs of Ilocos Region, Bicol Region, National Capital Region, and eventually na-assign na po ako dito sa Police Regional Office 6
bilang inyo pong Chief ng Regional Intelligence Division, and now in my 16th day as the officer in charge of the Iloilo Police Provincial Office, or the home of the Ilonggo Cops. Thank you, sir. Colonel, bago ka dito sa Iloilo, pero papasok mo dyan sa bagong assignment mo rito, ano sa tingin mo ang performance ng ating mga kapulisan dito sa province? Nakita ko naman po, napakaganda po ang accomplishment ng ating kapulisan, particularly po dito po sa Iloilo Police Provincial Office, particularly po on our campaign against illegal drugs, the arrest of most wanted persons, campaign against illegal quarry, illegal gambling, and illegal fishing. So nakita ko masisipag ang kapulisan natin dito sa Iloilo. So ang papel ko dito bilang ama ng probinsya ng Iloilo Police Provincial Office ay i-sustain ang mga magagandang programa ng ating Iloilo Police Provincial Office. Sa ngayon, ang ating Police Regional Director 6, no? Si Wangki, General Wangki, may directive siya na higpitan daw ang kampanya laban sa illegal gambling. Anong masabi mo sa mga tauhan mo dyan ngayon, Colonel? Actually, before my assumption, isa yan sa maigpit na pinagutos ng ating Chief PNP, and also of our Regional Director, but in the person of Police Brigadier General Jack Limpayes Wangki, to focus on the relentless implementation of the anti-illegal gambling. So my first command conference, isa yan sa sinabi ko sa ating mga chiefs of police, sa ating 43 na chiefs of police, na paigtingin ang kampanya laban sa illegal na number games. Sa kampanya natin sa illegal drugs, meron ba tayong mga malalaking record siya na operasyon na successful? Meron ba dito na record sa ngayon na pwede malaman natin ngayon? Opo, in my 16 days as the officer in charge of IPPO, nakapagtala po kami ng 16 operations that resulted in the arrest of 18 persons involved in illegal drugs and confiscation of 789.1856 grams of shabu with standard drug price of 5,366,462. Out of these 18 arrested illegal drug personalities, 6 po dito ay high value individuals. Pag sinabi natin high value individuals, nahulihan natin sila ng more than 50 grams of shabu, and 12 dito ay street level individuals. Okay. So, kay Major Aranyo, magtanong tayo, no? Major, meron bang record tayo dyan sa mga nahuli natin sa illegal gambling? Meron ba tayong record dyan sa mga ilang illegal gambling ang ninyo na break? Yes, no. Actually, in the span of 16 days of Police Colonel Rasalan, we're able to conduct 10 operations, no, against illegal gambling. And out of 10 operations, mayroon tayong 11 na nahuli na mga personalities, at mayroong amount na na-confiscate more than 12,000 pesos. Maganda naman na record pala sa operation sa illegal gambling. Ngayon, Colonel, meron yatang pasalubong siya yung police sa provincial office natin dito. Yung pagkapatay sa isang mataas na opisyal ng NPA dito sa probinsya. Pwede ba malaman ko siya? Balita ko may patong daw yung ulo niya eh. Ay, opo. Ito po ay operations ng ating counterpart from the Armed Forces of the Philippines. That was happened in Leon, Iloilo, that led to the death of Nahom Camariosa. Nahom Camariosa is the squad leader of the
Southern Panay Front at mayroon siyang monetary reward of 150,000 pesos. Ito po ay government-initiated operations. So, ito ay operations by the Armed Forces of the Philippines with the support of the Philippine National Police, particularly in the province of Iloilo. Sa palagay mo kaya, Colonel, sa pagkawala ng isang mataas na opisyal ng MPA dyan, humihina ba ang pwersa ngayon ng mga tagalabas o tulad ng mga MPA? Actually, patapos na yung kwan natin dito sa problema natin sa insurgency. Actually, when we conducted meeting with our counterparts in the AFP, of the 4 fronts natin dito sa Iloilo province, lahat na yun ay dismantled na. So only the regional Centro de Gravidad platoon, na itong tinatawag na vertical platoon nila, ang nag-ooperate na lang dito. Ang kinukumpara na lang natin dito is mga 30 CTG personalities. Sa tingin ko humina na talaga ang mga kapatid natin sa labas. Wala na siguro we have to acknowledge muna yung mananonood sa iyo, Colonel. Apo. Kasi baka magtampo ito Shout out kay Bots Florentine, kay Jay Jimenea, to Brian Alamo, mga kaibigan tan sa Police Department. To Mary Jo Conloyo, my friend sa TikTok. Peter Cho Lavinia, mag-anak ng mga presidente ito. Jack Caban. Shout out also to Antonio Haki, at sa magandang SB member ng Bututan, Municipality Bututan, SB Grace Parino Lim. To Iris Bakabak, shout out dyan kay Shima. Also to Edith Bio Perlan, Texas, Teres Gonzalez, and Florence Carroll of Toronto, Canada. Kapatid yan ng former regional director, Florence Carroll. So yan ang mga grupo na nanonood natin dito. First batch yan Meron pa pumapasok, marami pa. Ngayon, Colonel, pwede mo ka ma-report kung paano operasyon natin sa bakal o sa illegal firearms? Opo, isa yan sa isang mandato ng ating buting regional director to conduct the relentless operations against loose firearms, especially that elections is approaching. So kailangan na itong mga loose firearms o illegal firearms that's in the hands of our of the criminal gang ay kailangan na mahukuha natin. So kailangan relentless operations, particularly the implementations of search warrants against those personalities na suspected to be in possession of illegal firearms or unlicensed firearms, o tinatawag nating loose firearms. But in my 16 days stint, meron na rin kaming operations na ginawa. Nagkaroon kami ng 3 operations that led to the arrest of 2 persons and confiscation of 2 firearms. At maliban doon, yung tinatawag naming upland katok, yung mga firearms na kailangan ng ma-renew ang kanilang license. So sa ating batas kasi sa Republic Act 10591, unlicensed expired firearms is considered as unlicensed firearms. So kinakatok po natin sila. So out of doon sa kinatok natin, 9 of the firearms were seized to our police stations and deposited to our police stations. So all in all, ang accomplishments ng IPPO ay 15 firearms. Dati, Colonel, yung pagparinyo ng firearms sa Maynila pa, noong panahon po ni Purisima, ngayon ba pwede na sila mag-apply ng renewal dyan sa provincial office? Hintayin po natin yung yung tinatawag na caravan, yung gun caravan. So in coordination with the chief of the regional
RCSU, yung tinatawag nating Regional Civil Security Unit that is based in Camp sa regional office sa particularly sa Camp Delgado. So pwede tayong doon kumuha ng mga requirements. Then kung mayroon hong caravan na gagawin dito, samantalahin po natin for the renewal of our expired license firearms. Mayroong dito comment. Good morning, Sir Peter Minia, and to the snappy and brilliant PD of Iloilo PPO, as well as to the very active PIO, Sir Rolando Aranyo, from Brian Alamo. Police niya yata ito. Kabaro pala. Well, say thank you, Brian, for your comment. Ngayon naman ngayon nagsasuffer tayo sa heat, severe heat, no? Pero naalala natin na may balik dito, malakas na ulan. Ang problema yon, mga rivers natin nasisira dahil sa quarrying. Paano ang kampanya natin sa quarrying, PD, sa ngayon? Anong sa tingin mo? Okay. Actually, when I pay my courtesy call to our good governor in the persons of Honorable Arthur Toto Defensor. Isa yan sa binigyan niya ng diin sa akin, yung campaign against illegal quarry. So, ang ginawa po natin nung conference namin, inirelay ko yan na isa yan sa inihingi ng ating mahal na governor. So, actually, yung investigations naman po natin in the province of Iloilo, all the quarry operations are legal. So, ito lang tinitingnan lang natin, ang nagkaroon lang tayo ng operations ay itong mga nagbabiolate ng what we call yung overloading at saka yung misdeclared yung laman ng kanyang dump truck. So, nagkaroon tayo ng 5 operations that led to the apprehension of 5 persons, and meron tayong 5 vehicles that temporarily impounded para mabayaran ng kanyang fine sa provincial office po. Alam natin maraming nanonood, so another batch na naman, i-acknowledge na naman natin to. Huwag kayong magtampo. Shout out kay Teres Gonzales, Jose Marco Pinida, Joel Dumangkas, Ana Cecilia Manalo, shout out to sa inyo. Also to Richard Burgos, di Batikana commentator sa Davao. To Jeff De La Cruz, Kyle Himenea, to Police Major Dadji De Lima, o Pabia, Chief of Police, John Manix, Romel Santana, and Lee Kim Sing. Kap, good morning. Ngayon, sir, nakita natin ang operasyon ng pagkaganda ng operasyon ng PD natin sa mga pulis sa PD natin. Ano, magtatanong lang ako, what is your action against this order ng PNP or directive na ang mga pulis dapat burahin ng mga tato? Kaya bago ka magsasagot kasi sa amin kasi nung maliit pa kami, ang impresyon natin yung taong may tato, mga convict yan sa mga munting lupa, ganun. Kaya sa amin naman sa public, if other papers on that, pero sa tingin mo, ang nararapat ba na i-abolish natin yung tato nila o kunin ang tato ng mga pulis? Tama. Ako po kasi wala po akong tato. So hindi pero mayroon po tayong direktiba ng ating national headquarters na yung memorandum circular dyan, yung regarding dyan sa tattoo ay naka-moratorium. So hihintayin natin ang direktiba ng ating Chief PNP at dito sa Police Regional Office 6. Kung ano po yung order po nila ay tatalima po kami dito. Kung ano yung order ng nakatataas, we are professional police officers.
we are bound to follow kung the order of the chain of command. At sa ngayon, alam ko maganda ang order na yan kasi pag malinis, sa mga respeto naman ng mga tao talagang may paghanga. Now, may isang nakita ko, nagpatuloy pang kadlak natin ng checkpoints sa ngayon. Opo, mayroon kaming tinatawag na daily checkpoint at saka dictated checkpoint. Itong daily checkpoint natin ay ito yung pinoprogram ng ating provincial operations officer natin. Then itong dictated checkpoint naman natin ay ito yung based on intelligence driven checkpoints. So, for instance, dahil doon sa mga crime incidents natin, pinag-aaralan din po natin kasi kung saan nangyayari yung krimen. Itong tinatawag nating crime clocking, kung anong oras at saang banda. So, yun yung dinideployan po natin ng checkpoint para ma-prevent po ang crime from happening. Thank you. Sa ngayon, marami tayong programa dito na inahangaan ng mga foreigners or mga, at hindi lang foreigners, pati yung mga OFW natin. Kaya sila, happy sila na marinig ang report natin mga PNP tungkol sa crime dito, kung paano na natin na tugunan ang mga tanong dyan. Ngayon, ang isang tanong sa text nila sa atin dito, dapat itanong dyan, yung tungkol sa mga wanted persons, kung paano ang operasyon natin dito sa police sa provincial office. Kasi yung mga wanted talagang masagad ang kaluluwa ng iba dun eh. So natatakot yung mga OFW natin na sa mga municipalities umuwi. Actually, pangalawa yan sa priority programs ng ating pamunuan, particularly ako po. Yan po yung isang programa ko po, is yung campaign against most wanted persons. So actually, ang ginawa natin dyan, lahat ng most wanted persons, ito yung pag sinabi nating most wanted persons, ito yung nililabel namin po ng number 1 to 10. So, pag ninumberan ka namin ng number 1, number 2, number 3, or hanggang number 10, magdi-designate kami ng tracker team na tinatawag po natin. Walang gagawin po yung pulis na yon kundi i-track kung nasaan yung most wanted persons na yon. So, yan yung isang nakikita natin kung bakit nakakahuli tayo ngayon dito sa province ng Iloilo ng mga most wanted persons. So, gusto ko pong i-report sa inyo na ang Iloilo Police Provincial Office, by the accomplishments of our police stations and intelligence unit, nagkaroon po tayo ng 16 operations. Nagkaroon po tayo ng 28 operations that resulted in the arrest of 25 wanted persons. Of the 25 wanted persons, 3 po doon ang most wanted persons. At yung 28 po is other wanted persons po. So, I commend my personnel, particularly assigned in Iloilo Provincial Office, who actively arrest this most wanted person. Thank you, Colonel. Magandang record na yan eh. Na gumagaan ang pagramdam yung mga dapat uwi dito kasi nahuli yung mga walang ang kaluluwa. Yung iba dyan pala, tatlo pala dyan, very notorious, no? Pero another group na naman tong mga viewers mo. Kailangan naman natin pagbigyan naman ito. Dami nanonood sa'yo eh. Shout out na kay Noel Somes. Pamangkin ko ito eh. Police din yata to. Kay Ri Heminia. Former police dito. Traffic. Architect Hel Vergara. Nis Haji Heminia. Maria Teresa Cabansal. Rito Chiba sa Counter-Strike. Vincent Bon, ang inaanak ko, ha? Si Vincent, Jojo. Eric Binyas, yung main host dito, saan ka na yun? Hinahanap ka na eh. Baka makita ka lang namin sa
doon sa TV, makauwi ka na sa baka saan ka napunta. To Luciano Abillar, good morning Lucky. Also to Ross Eden Stratman of Germany. Maraming wow to sa balita taga Kalinog to mga tao dyan sa municipalities, they are willing to hear, want to listen kung anong ma-report dito. Also to a teacher, another ni Apo ko na to, Marites Salandone. Thank you for watching. Ngayon, narinig niyo ang report ni PD Rasalan tungkol sa mga wanted person sa quarrying, illegal quarrying. Now, magtanong naman tayo sa tungkol naman sa illegal fishing. Anong result ng report natin sa illegal fishing, PD? Opo, yung campaign naman po ng Iloilo Police Provincial Office, particularly po sa campaign against illegal fishing, we have 2 positive operations that resulted in the arrest of 7 persons and confiscation of fish catch amounting to 11,000 pesos. Sa ang mahuli ng mga illegal fishers, saan sila ang yung mga boats nila sa nakabudak for safekeeping? Actually, itong operations ng ating mga PNP is in coordination palagi yan with the Office of the Bantay Dagat. So itong mga apprehended boats ay safekeep in the office of our Bantay Dagat personnel. So if ever na may namutikan mong mayroong mga tinatawag tayo ng mga nagkamali mga member ng police force nakisawsaw dyan sa mga gambler, sa mga illegal gambling, sa mga illegal drugs o sa anumang krimen. Anong action na gagawin kagad ng pag nahuli natin sila? Okay, mahigpit po ang direktiba ng ating Chief PNP sa pamumuno po ng ating buting Chief PNP na si Police General Romel Francisco Marbil, Yeah. na mahigpit po ang direktiba niya dyan na itong mga pulis na gumagawa ng masama ay kakasuhan talaga namin. So with our daily formations, itong ini-empower namin itong mga SESPO, ito yung tinatawag naming Municipal Executive Senior Police Officer. Ito yung mga pinaka-supervisor ng ating Police Non-Commissioned Officers na kailangan kausapin araw-araw itong mga kapulisan natin. Nire-remind na huwag may involve sa illegal na gawain. Kasi kung may involve sila, maaring madispis po sila sa serbisyo. So, ingatan nila ang serbisyo nila, pagbutihin nila ang serbisyo nila para makatapos sila sa kanilang serbisyo at magkaroon sila ng sweldo at pensyon pag-retire po nila after their tour duty in the Philippine National Police. Kaya Major Aranyo, meron ba ito record yan ng mga pulis na nagkamali at kung anong mga desisyon ginawang desisyon ng provincial PD? Yes, Sir Peter, no. The recent of this is yung involvement ng isa nating kasamahan doon sa illegal gambling operation ng Iloilo City Police Office, which nasa ngayon naman na-repair na sa Regional Investigation and Detective Management Unit for the conduct of pre-charge investigation. So in short, wala pong dito tayo pinipili. Pag yung mga personnel naman ay nagkamali, so automatic, no, yung kaukulang naman dyan, mga action na ginagawa like ang pag-submit for the pre-charge investigation ay kaagad naman na ginagawa, especially in the leadership ng ating butihing officer in charge. Okay, thank you. Ngayon sa ilalim na pamahala mo ngayon, Colonel, are you in favor na continuing education para sa police? Kasi meron tayo noon
may mga pulis doon na hindi nga marunong gumawa ng ng police report, ng blatter. So, kailangan turuan, pati yung mga tao sa Children's and Women's Desk, hindi alam ang gagawin pag may nag-report. At kailangan talaga patuloy na education. Are you in favor of that? Or are you supporting that program? Actually, iyan yung isang directive ng ating buting regional director na si Police Brigadier General Jack Limpay Swanky, na to be technically and what we call that, academically proficient, or tinatawag nating kailangan we keep abreast of the new technology. So bahagi po yan ng PNP na mag-schooling to hone their capabilities. Actually, mayroon tayong mga ginagawa diyan na mga schoolings, particularly yan, pati tama ho yung sinabi nyo. Meron tayong mga subjects diyan na when it comes to the grammar, the compositions of the grammar, particularly in preparing spot reports and special reports. So, actually, kaya mayroon kaming tinatawag na CSW or yung completed stat work pag mayroong mga reports, para dumaan yun sa lahat ng staffs ng ating provincial office, at doon pa lang makikita kung tama yung composition and tama yung grammar. But itong problema na ito na kailangang mag-schooling, kailangan po talaga kasi kailangan din talagang mahasa nga itong kapulisan natin, particularly sa report writing. Para ho, mas maganda kasi na magaling sila sa report writing para ma-express nila kung ano talaga yung gusto nilang iparating na report at hindi malito yung nagbabasa ng report. Meron mga comment dito, basahin muna natin madami naman good morning from your Longo Cups, UTI Iloilo Police Provincial Office. Iloilo Province is in good hand of Police Colonel Rasalan. Magaling to mga from Ronnie Brillo. Pasensya, ito na naman 2 pages. Marami kang fans. Siguro pag nag-artista ka siguro para kayong artista, dami yung fans, pang-anim. Ang dami na shout out kay Juming Erasmo, kay Riz Salvador of San Rafael Municipal Police Station, Riz Salvador. Pasig City Police Station, Pasig City na yun, Pasig. Jobin Kundada, shout out sa Igbaras PNP, shout out PNP personnel. Halos pala lahat pala ng mga police station they are monitoring what other directives are you going to say, also to John Royal Arabining, Ace Tong, Iloilo Police Provincial Office, Romeo Pasquin Jr., Japi Timinia, and Ronnie Brillo. Also shout out to Maria Lini Cardenas, Rocan Luig, Sencha Mariano, San Joaquin Municipal Police Station, Buk Bagahom. Shout out kay BC and Hype ng Toronto, Canada, Pabia Municipal Police Station, Bigawan Police Station, IPPO, PIO, Geraldine Magbanwa, and Charlie Sustento Jr. Okay, Major Charlie Sustento itong nanonood ngayon. Thank you for watching. Pero pa, pumapasok pa, marami pa. Ngayon, sir, nung nakaraang panahon ni Presidente Duterte, nakalimutan ng mga pulis yung tinatawag natin na Miranda Doctrine. So maraming kaso, kahit sa Amerika o saan mang lugar, na may Miranda Doctrine, napakalimutan mo yan, pagpaintindi sa hinuliman ng kanyang rights. Pagdating pala sa korte, dinidismiss ng court ang napayang na kaso dahil kulang sa pagpapaintindi doon sa hinuli mo kung anong kanyang basic rights. So dito ba sa ngayon, are you aware na kailangan talaga itong i-apply ng mga kapulisan mo sa province?
Tama po. Actually talagang it is the right of the accused yan. No? It is the right of the arrested person to inform of his constitutional right. So kasama yan, pag hinuli mo yan, kailangan basahin mo yung Rule 113 o tinatawag nating Miranda Doctrine. Itong Miranda Doctrine is pag binasahan mo siya, kaya nga itong mga kapulisan dapat mayroon silang hawak-hawak na nakalaminate yan in a dialect known by the person. Halimbawa, dito po sa Iloilo, aside from English, halimbawa, English yung kung foreigner or ano, mayroong pong apps yan sa cellphone na ipaparinig mo sa kanya, particularly itong mga brothers natin from mga Chinese, no? So, ang role kasi dito sa tinatawag nating Rule 113 or Miranda Doctrine, pagka binasahan mo siya o in-inform mo siya of his constitutional right and a dialect na hindi siya naintindihan as if wala siyang narinig. So kung wala siyang narinig, hindi siya na-inform of his constitutional right. So yung iba, nadidismiss talaga yung kaso kasi pag binasahan sila ng Miranda Doctrine, English yon, then tinanong kung ano ang napatapos niya sa pag-aaral. So pag English mo binanggit yon at hindi sa dialect known to him, ay parang wala kang binasa sa kanya. So kaya nga ang dulo nung Miranda Doctrine na yan is, do you understand all your rights? O sa dialect na alam niya, kailangan tanungin mo yon kung naintindihan niya yung kanyang constitutional right. So kung hindi siya tumango, pupunta ka doon sa dialect na alam niya hanggang tanungin mo siya in vernacular language. Pag tumango siya, then he was informed or she was informed of his constitutional right. Oh, tama. Ay, na gayon, police officers observe that gayon eh. Maririnig mo kahit sa radio, sa TV, pakinggan mo, binabasahan ng Miranda Doctrine yung hinuli nila. O ikaw, nadakop ka namon sa ganito ganon, ganitong kasalanan. Kasi nung panahon dito 30, wala yan eh. Ang problema yun, natakot sila ngayon sa International Criminal Court. Yan ang problema dahil marami pang mga dapat mga baguhin sa mga ugali ng tao kasi yung isang kailangan dito sa police natin na talaga naman disiplina eh. Disiplina. Kasi naranasan ko na twice sa mga checkpoints. Napakabastos ng mga pulis eh. Especially pag inuli mo, motorsiklo lang. Tabi. Masaya ganun. Oh, lisinja. URCR. Parang Hitler ba na, no? Tapos kung magkuha ka ng picture, anong kumuha ka ng picture? Sabi niya, ano ko sa asawa ko pag sinabi na ginabi ako? Oh. Kahit sana man lang, yung magsiyas, good evening sir, ganon, o good afternoon, pasing. Bakit talaga bang tinuturuan naman sila doon sa bago sila i-release to conduct a checkpoint, pinalalanan ba sila ng opisina, sir? Opo, actually kung itong mga police non-commission officers natin at sa mga police commission officers natin, doon pa lang po sa training tinuturo na ho yung disiplina na yan. So ang sabi nga namin, discipline that will identify us from the other agencies of the government. So kaya nga may karon kaming tinatawag na saluting business, because saluting is the most highest form of courtesy. So doon sa training, tinuturo na kaya na maging magalang kahit nga kahit inaasunto ka na dyan or inaassault ka na ng mga taong hinahuli mo, nandun pa ho sa police operational procedure namin yung tinatawag naming ano yung tawag natin doon sa maximum tolerance na tinatawag natin. So nung first conference ko, sinabi ko sa ating mga chief of police na kailangan maging magalang tayo sa taong bayan. Dapat alam natin kung saan tayo nakatayo. We are not kings, sabi ko nga, servility is only for the kings and we are not kings. Police officers are public servants. So, yung sweldo ng ating kapulisan ay nanggagaling
sa buwis ng taong bayan. So marapat lang na suklian natin ito sa magandang serbisyo, sa magalang na pagsiserbisyo at pantay-pantay na pagsiserbisyo sa taong bayan, lalong-lalo na po dito po sa probinsya po ng Iloilo. Hindi ko po papayagan na magiging bastos po ang ating kapulisan. Kagaya nga po ng sinasabi ko, kung may magandang bagay na nagawa ang aking kapulisan, kung may magandang accomplishment ang ating kapulisan, ibalita po yan sa taong bayan, lalong-lalo na po dito po sa Iloilo. Pero po, pag ang kapulisan po namin ay gumawa po ng hindi tama o mali o naging bastos po sila during the conduct of checkpoint, isumbong nyo po sa akin at gagawan ko po ng paraan yan. Iimbestigahan ho natin yan, kakasuhan natin yung pulis na yan dahil hindi niya po ginagawa yung kanyang mandato na we serve and protect. Mabuhay ka, Colonel. Napakaganda ng patakaran mo pala dito sa mga tauhan mo. Tama naman talaga eh. They must learn na kailangan na matutunan nilang tama. Pero ito na naman, another group of your fans ha. Para tayong artista dito eh. Shout out kay Ann Roosevelt, bravo. Kay Joymi Militante. Kay Terces RR. Jasper Linterna, King Queen Escora, Kaiser Hadulos, Cedric Cruz. Iba yung Cedric na prison, no? Cedric Lee pala yun. Ito yung Cedric Cruz eh. Mabait siguro ito. Kabatuan Municipal Police Station, Vincent Robles, Anong tawag? Jewel Celidonio, Viewers, sir. Followers. and Denmark Valdivieso. Marami tayong fans dito. Sa ngayon, ang bisita natin sa mga nanonood ay ang bagong YC, si Police Colonel Bayani Rasalan dito sa Iloilo Provincial Police Office. So, marami siyang narinig natin ng mga magagandang mga pangaral sa ating mga pulis. Ano? Dapat tandaan nyo yan. Baka sumbong kayo ng mga tao dito sa kanya. May warning na kayo na magpakabait kayo dyan. Ngayon, alam natin si Colonel Rasalan, bago siya rito na upo na YC sa Police Provincial Office, nagiging intelligence CIDG chief siya. For 5 years yata, no? CIDG po ako. CIDG. Sa tingin mo, sir, ang problema dito sa paghawak mo ng Iloilo, sa province of Iloilo, may napag-aralan, di ba, kung anong mga matataas o dapat sa mga krimen ang mataas ang o mabigat at saka mga mahina, mapiti crime. Ano ang mga nakita mong crime dito na mabibigat? Actually, pag-assume ko, tinignan ko kagad yung crime statistics ng Iloilo. So, mayroon kaming tinatawag na 8 focus crime po, no? Ito yung pinagtutuunan natin ng pansin. Ito yung murder, homicide, physical injury, theft, carnapping. So, sa nakita ho natin, napakababa po yung cases natin ng mga under ng 8 focus crime. Ang nakikita ko pong malaki dito ay yung incident ho natin ng vehicular accidents. Kasi siguro dahil sa proximity ng napakarami nating highways dito po sa Iloilo Province. But nonetheless, hindi ho kami nagiging kampiyansa na dahil kumukunti ang krimen dito, particularly itong mga murder, homicide, theft, robbery, ay magiging complacent ang ating kapulisan. So, ang hiningi ko sa kanila, we must sustain the gain. We maintain our best practice in preventing crimes. Pagpatuloy lang natin ito para mapanatili natin po ang kaayusan dito po sa probinsya po ng Iloilo. So, isa yan sa nakikita natin na medyo nakikita ko dito na medyo may problema tayo ng kaunti is itong proliferation of illegal drugs. So, pinulong ko itong ating mga intelligence officer, particularly itong mga assigned sa intel units ng ating mga city and municipal police stations na mag-deliver sila at to go against relentlessly
run against these drug pushers kasi alam natin kung ano ang masamang naidudulot ng illegal na droga sa ating pamilya, sa buhay ng ating mga kabataan. So, ano ako dyan, all out ako dyan. Susuportahan ko yung programa ng ating Chief PNP, ng ating Regional Director. At yan, number 1 yan sa prioridad ko ngayon to go against this drug pusher and traffickers. Thank you, Colonel. Sa nakikita ko at experience namin dito, ang mga municipal police station nakapag-report o nakapag-render ang report dito, Pabia Police Station under Police Major Daji de Lima. Okay siya pag tinawagan mo, siguro in coordination with the province authorities, agreed to report sa mga ginagawa nila. Ganon din ang Uton. Colonel, ano naman doon Ordan. Nakapag-report na rin. Pero marami pang police station na wala taong naririnig. Are you in favor na dapat ang mga police station kung imbitahin ng mga media, dapat naman makipsuyo din, makibagay din for the people to know if they are working or not. Ano sa palagay mo, Colonel? Opo, nung nagkaroon kami ng command conference, isa yan sa inutos ko sa kanila to collaborate with the media. The term I use is the media and the police are inseparable. So, yung media, ibinabalita niya yung totoong krimen na nangyayari sa baba at ginagamit din natin ng media para ipamahagi o ibalita sa taong bayan yung mga magagandang ginawa o programa ng ating kapulisan. So, inutusan ko ang ating mga chief of police sa city at saka municipal police stations to work hand in hand with the media. Kasi kailangan namin kayo para maiparating yung mga programa namin. Kasi mabilis po ang dissemination. Mabilis po. Halimbawa po, mayroon pong isang krimen na kailangang iparating sa taong bayan na ganito po ang sasakyan, ganito pong itsura ng bibiktima. So, paano natin mabilis na ipaparating sa taong bayan yung impormasyon na yon? So, through the quad media, o particularly itong ating mga kaibigan sa media, mabilis po ang dissemination natin. So, sabi ko nga, kailangan naming makipag-collaborate sa media kasi we need each other, no? Kung kailangan ng ating media ng balita, kailangan din namin ng maiparating ang mga dapat naming iparating sa taong bayan kasi kung mabagal po ang ating dissemination at hindi ho tayo susuportahan ng media, baka wala hong maririnig na maganda sa ating kapulisan. Magaganda ng patakaran, no? Kaya nga we are always in coordination with Major Aranyo kasi tinutulungan din kami. Napakaganda ng PIO mo diyan. Thank you, Major Aranyo. Alam mo, marami tayong natutunan dito sa sinasabi ni Colonel Rasalan, pati yung mga pulis na nakikinig. Ang dami ngayon, lahat ng police station siguro. They are covering this program now. Anyway, wala na tayong mabang panahon, marami na tayong nahalungkat dito na dapat malaman. Now, we will give our Provincial Police Director ng kanyang parting word sa ating mga kapulisan, sa ating mga police stations na nakikinig dyan. We will give Colonel Rasalan his parting word sa inyo, pangaral or advice at paalala. Okay, maraming salamat, Abian Peter, no? Ang mensahe ko po sa mamamayang Ilonggo ay ang pangako na magtatrabaho ng inyong lingkod ng maayos at patas upang protektahan ang bawat isa sa laban sa kriminal, sa mga kriminal, illegal na droga at iba pang krimen. Padayunon naton ang
pagbunuligay para sa mas malinog, matawhay, mayunuswagon kag hilway sa droga nga probinsya. Sa liwat, mayad nga aga sa tanan, madamo gid nga salamat. Banak ko, galing naman pala. Napalakpak yung mga ano ko eh. Sabi, si Major nandiyo naman. Sir, your parting words sa ating mga kapulisan. Sa liwat, Sir Peter, madamo gid nga salamat sa padayon nga paghatag sang oportunidad sa Iloilo Police Provincial Office para nga makapalabot kita sang impormasyon kag update sa aton sini nga mga pumuluyo. Kag of course no, sa liwat bukas gid ang Iloilo Police Provincial Office sa mga imbitasyon sa aton nga mga abyan sa media kay ini ginakonsiderar gid naton nga again no, opportunity nga ma-educate naton, ma-inform naton ang aton sini nga pumuluyo. Gani sa liwat gapasalamat gid kami sa tagring sa kapihan nga mangin kaupod ninyo sa subong adlaw. Madamo gid nga salamat. Okay, thank you, Major. Bo nya, natuto na si PD Kambal na Ilonggo. Kinampirom. Thank you very much for watching us, no? Sa taga mga live viewers sa ato nito nga nagapabantay kadamo gid nagpa uli na iban tungod sa init. So pasalamat kita sa aton bisita ang tagring sa kapihan. Kaupo ng aton nga main host diri. Si Eric Binyas, masako siya negosyo, but next Sunday, siya na pagkodre kaya ako naman na may bakasyon. So, madamo salamat sa inyo, sumaton mga kautuwang dre, mga punta sa media, nga rin masubong lantaw sa kapulisan nga ara sa gawa, nga pungko palibot sa atong mga sibilyan dre, mga biyan, damo sa likod. Mga copy buddies. Mga pati-pati sa kapihan. Madamo salamat sa pagtambong sa amon nga programa kag sa aton bisita. Ini ang inyo host sa Tagring sa Kapihan in behalf sa aton namin host kay Eric Binyas. Ini si Peter Minia. Good morning and may God bless us all. Thank you. Thank you. Damo ka pants na ko naman. Pag hindi lang yung police station, tao yung sibilyan. Tagring sa Kapihan. Hosted by Peter Jimenea and Eric Buenas Vinas. This is brought to you by Titanium Lining Corporation. Authorized Salad Master Dealer. Solar Bear Energy. More Power Iloilo. And Prime Media.